20, isang kaibigan, si dating Yusek Edco Divilla, ay nag-attempt mag-file ng impeachment laban kay Associate Justice Mario Victor Famora Jonen. Pero hindi po ito nag-progress kasi hindi po siya nakakuha kasi he was supposed to use the same basis for the case po of Attorney Maria Lourdes Sereno na na-appoint na Chief Justice pero na-invalidate dahil po nakuha lang to dahil sa kawalan ng SALN nung siya ay member ng faculty ng UP. Hindi po nakakuha nito si dating Yusek Edgar Divilla dahil nag-issue po ng restriction si dating Ombudsman Samuel Martires na kailangan daw po ng notarized consent ng concerned individual para mag-issue ng SALN. Ngayon po, nung last February, nilip po ni Ombudsman Boy Rimulya yung restriction na yon. So pwede na po makakuha. And dahil naalala ko po yon, I took the initiative of securing copies of Associate Justice Marvic Jonen SALN nung siya ay member ng faculty ng UP College of Law from 1989 to 2008 at nung siya ay naging dean ng UP College of Law from 2008 to 2011. Nag-issue po ang Ombudsman na wala po siyang SALN on record ng Ombudsman. Ang Ombudsman po ang repository ng SALN ng lahat ng government officials and personnel. So wala po siya sa record ng Ombudsman. Kung matatandaan po nyo, ito po ang naging dahilan, no? Pagkaka-invalidate ng appointment ni ni Attorney Lourdes Sereno na invalidate yung appointment niya as Chief Justice ng Supreme Court. So, kung yun po ang naging basis para sa pagka-invalidate ng appointment ni Attorney Maria Lourdes Sereno, ano po ang dahilan para hindi po ito i-apply kay Associate Justice Marvic Jonen? So yun po. Pamimigay po natin, may kopya po tayo dyan ng, ayan po, kopya po ng certification po ng Ombudsman. So ito po ay magiging basis po ng pag-file ng impeachment laban kay Associate Justice Marvic Jonen. Po? Ako po yung nakakuha ng certification, ako po yung mag-file. Wala pa po. Si Congressman dito, baka gusto nyo. Tapusin muna natin yung impeachment proceeding. Ang dami ng impeachment na nagaganap ngayon. Tingin ko mag-focus muna tayo doon sa meron po tayo ng impeachment ngayon. No? I think yung pong mga kongresista will take a look at it in due time. Pagkaya na po yung, pag dumating na po yung pagkakataon para po dyan. Ang sa akin po kasi dito, no, kung hindi po a-actionan itong issue na to, no, kay Associate Justice Marvic Jonen, kailangan po magpaliwanag ang Supreme Court at ang Kongreso kay Attorney Maria Lourdes Sereno. Kung siya po ay na-invalid ang appointment niya with the same basis, no, bakit nga po may unfair naman kay Attorney Maria Lourdes Sereno itong kaso ito. Actually, pinag-aaralan namin ngayon, pero kasi ito yung basis ng impeachment case laban kay Maria Lourdes Sereno. Pero nung nakuha po ito ng Solicitor General Joe Calida, siya po yung nag-initiate ng warrant of proceedings against Maria Lourdes Sereno. Hindi po siya na-impeach kasi nga po tinuloy po ng warrant to.
Yan po yung nakalagay sa Duterte ruling, no? Ng Supreme Court, written by the Supreme Court itself, no? But, well, syempre, free naman po yung mga complainants, no, to prosecute on whichever grounds that they would want to prosecute. Kasi, halimbawa, kung foundational po halimbawa yung batayan, halimbawa, non-sal and submission, at required pala ito, baka that is a continuing violation, di ba? Up until the time na nakaupo pa rin po yung impeachable official. So, baka pwede pa rin kung foundational, yung pong basis for the impeachment. Pero, kung halimbawa, katulad ng binabanggit ng Supreme Court itself, kung ang impeachment ay based on a decision that a collective body had made, baka hindi pwede maging basis yun. Pero kung halimbawa, it goes into the standing of an impeachable officer to actually hold office. Yan, ibang bagay. Ano po yun eh? Nag-file muna ng impeachment si dating attorney, ngayon na Secretary Larry Gadon, ng impeachment. At nung na-pick up, nung tinanggap po ito ng Congress, nag-initiate na po si dating Solgen Joe Calida ng COA to. Parang ano po yan, sagot ko lang po yan na hindi pa impeachable officer. Sabihin po ba, kung pumatay ako noong 10 years ago and then na-appoint ako sa Supreme Court, hindi na ba ako liable doon? So, sabihin, yun nga po continuing ano po ito hindi naman po ito dahil nangyari nung at isa po ito, no? Ang alam ko po, pagkakalabas, isa po sa requirement ng pagka-appoint, yung pag-provide ng lahat ng documents doon sa pago sa appointment. This apply to Attorney Manilo Sereno. This should also apply to Associate Justice Marvick Leone. Ano po yan? Saan po nagagaling yung ating laser focus? Naalala ko po kasi ito na nag-file nga po, nag-initiate nga po si dating Yusek Edco Tibilla na hindi po natuloy dahil hindi po siya nakakuha ng copy ng silent o ng certification sa Ombudsman nung panahon ni Ombudsman Martires kasi nga po nag-issue ng restriction. So nung nilink po ni Ombudsman Rimulya yung restriction na yan, so inisip ko lang na kung ganito nangyari kay Maria Lourdes Sereno, bakit hindi po mag-a-apply kay Marvick Leone? Kung meron naman po siya salary, di wala nang problema, pero nakakuha po certification na wala po siyang salary on record ng Ombudsman. Doon siya ay member ng faculty ng UP College of Law. Na ganun din po ang nangyari kay Attorney Sereno. Wala po siyang salary na na-file nung siya ay member din ng faculty ng UP College of Law. Actually, hindi po kasi ako sila po. Mga congressman po ako doon, wala akong kinalaman doon. Hindi ko po yung concern ng ano. Motivation behind it kasi some would say na pagkakawaran ko kay dating Chief Justice Sereno, she was politicized by the Duterte admin. So, kung i-apply natin yung same reasons kung bakit na tanggal sa pwesto si Chief Justice Sereno, I mean, would it make sense na pinopoliticize din ba natin si Asok Justice Leone? Pare-pareho po tayo nasa media, so pare-pareho po tayo nagko-conduct ng mga investigative report. So ito po ay ito yung share ko sa ganung dahil naalala ko po nung panahon na ni Yusek, noong 2020, hindi po to natuloy dahil lang hindi po nag-issue. Pero nailit po yung restriction, so sabi ko, baka panahon na i-revisit natin to. So what if you have strong feelings about impeaching Justice Leone? What do you think should the ground for impeachment be? Betrayal of public trust ba? Culpable violation of the Constitution? Other high crimes? Sa inyo pong pananaw, even though sabi nyo kanina, pag-uusapan ko. Opo, yun nga po, pinag-alala po namin. Kasi baka pumasok ko doon sa violation ng kasi sa pagkaka-appoint, hindi ko pa sigurado. Kaya sabi ko, pinag-alala ko po, binalikan ko lang po. Kaya sabi ko, kung
nag-file po, actually binabalikan ko yung pag-file nung kay Marilo de Sereno, ni Atty. Larry Gadon, na pinahanap ko yung file noon, kasi baka same po yung issue eh. No? Kaya sabi ko sa invitation ko, possible filing. No? Kasi pinag-aralan ko pa po, kumukonsulta po ako sa lawyer, mga kaibigan, para po i-finalize po yung complaint if ever. Kung politika po, wala po hindi po ako member ng anumang political party at hindi po ako affiliated kahit kanino po naman. This was triggered by the lifting of the ombudsman, yung parang restriction. Pero bakit si Justice Marvic Leonen? Or ginawa nyo rin po ba ito sa iba pang justices ng Supreme Court? Hindi pa po. Kasi nga po, yun lang po naalala ko na nag-initiate po ng impeachment proceedings si Yusek Edgar de Villa. So, specifically, Chief Justice lang po yung hinanap ninyo? Specifically for the Chief Justice lang Hindi po siya Chief Justice, Associate Justice po. Yeah. Specifically for, exactly. Kasi di ba si Sereno, Chief Justice, pero siya, Associate Justice. Bakit Pwede po siya- natin pag-alalan kung pati ibang Supreme Court Justices ay hindi nag-file, ay di kukunin po tayo ng certificate. Yes, bakit specifically? Kasi malinaw po yung research ko po, siya po ay dating faculty. So yun pa lang po yung research ko. Siguro tayo pag tayo sa bigaw, bakit tayo magtulong-tulong na alam natin sino yung mga, kasi dapat po sila lahat managot, no? Hindi lang po si Justice Leonen. Opo, pero bakit specifically si Leonen? Bakit specifically? Yun nga po yung sinasabi ko, naalala ko po kasi dahil kaibigan ko si Yusek Edgar de Villa, naalala ko siya po yung nag-file, siya yung nag-initiate ng impeachment proceedings laban kay Associate Justice Marvic Leonen ng 2020 na hindi po natuloy dahil nga po sa restriction na in-issue ni Justice Ombudsman Martires. But it has nothing to do with him being the ponente of the Wala po akong kinalaman doon. Sabi biglang naalala si Sir Infante na Kasi nga po, noong February, nag-issue ng ng istorya to, di ba? Nalilip ni Ombudsman Rimulya yung restriction. So sabi ko, pwede na yung kay Kasi kino-cover ko po ito dati. Nung nasusog ko po ito dati, nung yung kay Marvic Leonen, kay Justice Leonen, nung po nagka-file. Kaya syempre, salipa pa po sa akin to na nung nilip, pwede na yung kay Justice Leonen. clarification. Nanghingi rin po ba kayo ng ganitong sertifikasyon mula sa Civil Service Commission? Kasi po, base po dito ay iba-iba po yung repository agencies para sa mga SALNs, depende po sa posisyon. For example, sa Office of the Ombudsman po, sila po yung repository agency for the SALNs of President, Vice President, and constitutional officials. For members of Congress po, Secretariat of Congress. For Justices, Supreme Court. For government employees, Civil Service Commission. Lahat po ito kasi dati dumadaan sa Ombudsman. Kaya nga po yung kay Chief Justice Sereno, sa Ombudsman din po nanggaling ng certification na wala po siyang SALN. So, hindi po kayo nanghingi sa Civil Service Commission? Hindi po, pero pwede rin pupunta para lang to satisfy yung ito po lang. Kasi kung kailangan publikasyon, kukuha po tayo doon. Okay, thank you. Sir, aside from Justice Leonen, may plans ka po ba na mag-request for other justices ng Supreme Court? Titignan po natin yung kailang mga record, yung kailang employment background, kung sila po ay saklaw ng SALN law. So yung nag-trigger lang sa'yo, sir, to open up yung or to request SALN or SALN ni Marvic Leonen is naalala nyo yung... Oo. Kasi nga po, sinusulat ko po ito dati, nung mga panahon 2020. Ngayon, dahil hindi nga po nakakuha ng SALN si Yusek Edgar de Villa, hindi na proceed. Nung nilip nga po nito February, sabi ko, pwede nang tuloy. So, kumuha po ako ng certification, lumabas nga po na ito, nakalagay, no record on file. Sabi nga po, pinag-aalala pa namin, pero hindi pa rin yung pinapakuha ko po yung file nung impeachment laban kay Chief Justice Sereno dati, tsaka yung i-final ni Edgar de Villa,
tignan ko kung magkanto. Basta ito, for the main, as of now, ito po yung pinangahawakan. Pero kung kung nagkamit po din natin yung basis na to to file an impeachment, I think, no? I believe, no? This should also be, no? Wala pa naman. Siguro, basta next week or next 2 weeks, wala pa naman. I'm still consulting with, with some lawyer friends. Iyakan mo ba ito bago mag-retire si Chief Justice Escudo? Kasi consider din daw si Justice Leone. Si Jake Escudo yata, kailan ba? November 5 ba? November. Ay, oo, masyadong matagal yun pagka... So bago mag-retire, Oo, masyadong matagal yun, November, di ba? ipapile niya. Yes. Ano parang pigilan ng Chief Justice si... Ay, hindi ko po yun. Kasi, nung pinayag po ito ni Jose Cordivilla, hindi pa naman, tapos 2020, so 6 years ago, hindi naman issue yung filing Chief Justice, pag-aspire or posibleng pa-appoint, ma-appoint as Chief Justice si Jonen. Wala pa namang ganun. I'm just continuing yung kumbaga yung unfinished business, no? Kasi nga hindi natuloy dahil lang sa restriction. So, yun.